dahil nga doon sa confidential funds. But of course, the Vice President is solidly popular. 62% po above yung kanyang popularity rating, and she was voted by 22 million people. So do you think po ba may push over, do you think po ba magkakaroon ng push over itong possible threat of impeachment against her? Well, yung kasing mga before even there is an impeachment process, ang mahalaga yung nakita na natin na kung paano niya manage, no? Yung Office of the Vice President and also the Department of Education. Maraming mga questions yan. Ang tawag ko nga yan, yung 7 deadly sins that she committed as Secretary of DepEd, no? Na kung saan nandyan yung underutilization, nandyan yung mga hindi niya ma-explain na mga notices na billions of pesos ang involved dyan. Yung demeanor niya, yung na brati, hindi siya nag-divulge ng information, etc. etc. And these are 7 things na nailista ko na posibleng basis ng pagkawala ng public trust at dahil naging abusado siya sa kanyang kapangyarihan at nararapat lamang na meron yan na gawin ang mamamayan ng ating sistema at ang isa dyan na available to the people ay yung impeachment para ma-correct at para hindi magkaroon ng climate of impunity. Pero ma'am, kayo ba sa Makabayan Block, meron ba kayong mga members, hindi ba nga incumbent, na nagkukonsidera na mag-file ng impeachment contra? Well, pinag-uusapan pa namin din yan. We are discussing that. We are consulting with our lawyers and our members as well. And you're coming up with that decision, with whatever decision, when? Kailan kayo maglalabas? Well, maybe soon. Pero, pero hindi ba kayo natatakot na ba kayo mabansagan na parang, kasi VP Sara mentioned before na yung issue about confidential funds was about meron daw parang alliance between the Marcos, Romualdez, and the left. So, ano po masabi niyo po doon sa pagtatag ni Vice President sa inyo na paglalump sa inyo bilang isang alliance? Kasi parang sinasabi niya merong alliance ng Marcos, Romualdez, and the left to connive against her and the family. Hindi lang siya similit, dahil pa siya. Of course, hindi yan totoo. I mean, kung siguro alam na naman natin yung kanyang ginagawa, si Vice President, mahilig siyang gumana at gumawa ng mga, para siyang may paranoia, no? Na ginagawa niya ng story lahat. Pero ang importante, pumunta tayo doon sa issue. Huwag doon sa mga sinasabi niya ng mga alliance, ganyan. And besides, kung nakita natin, di ba, na for example, yung Makabayan, si Rep. Franz, isa siya talaga na nauna na magbusisi at nag-expose nung kung paano yung mga possible anomalies sa pamamahala ni VP Sara. Okay. Thank you. Thank you.